Hello po, kamusta po kayo mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po, si Kamanong po inyong lingkod ay samahan niyo po, tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito pong secretary po ng DPWH na si Secretary Vince Dizon. Ayon po sa kanya, ay pwede na raw pong siyang murahin. Pwede na raw po siyang murahin sa YouTube. Ang tanong, hindi ka ba pwedeng murahin sa Facebook at TikTok at Harapan? Pwede na raw po silang murahin. Hindi lang naman siya, pati yata ang kanyang amo ay pwede na raw pong murahin sa YouTube. Ito po, pakinggan po natin mga kababayan, ang isang sekretary na mahilig magmura. Palamura na sekretary. Pakinggan po natin siya mga kababayan at panoorin. Sa totoo lang po, yung testimony. Murahin kami sa YouTube, okay lang. Ang importante ho, naririnig namin ang hinaing ninyo, ang daing ninyo. No, at naririnig po ng Pangulo. Huwag po kayong, alam nyo, paulit-ulit yung natatanong ako, di ba? Okay lang ba na nagagalit ang taong bayan sa DPWH? Sabi ko, ako okay lang. Dapat naman talagang magalit eh. At ako po kamukha po ngayon, ako po'y galing lang sa Cordillera, sa Baguio. Ang dami pong nasira doon. Mga kalye, yung pong strawberry farm na inaasahan po ng mga farmers natin sa Benguet. Bahang-baha po. Anim na buwan sa isang taon, lubog po ang kanilang farm. Dahil sa baha. Pero meron din pong mga ginawang flood control doon. Pero wala din po nangyari. At ako po, alam niyo lang po. Yan po mga kababayan. Punta po ako kanina sa Congo. Pwede raw silang murahin mga kababayan. Pwede silang murahin mga kababayan. Kasi nga naman sa nangyayari po sa bansa, lalong-lalo sa mga proyekto ng flood control at binabaha. Pwede silang murahin mga kababayan. Dahil mismo siya ay nagmumura. Hindi po ba? Pakinggan po natin siya. Putang ina, hindi tapos yan. Putang ina, ba't di pinakita sa ato? Anak ng puta. Putang ina, putang ina. Putang ina talaga. Gago! I hope that very soon, hindi ko na kailangan magmura Ayan. sa Facebook at sa YouTube para maayos ang mga project. Nakakaawa po yung mga kababayan natin. Kasi yung nakikita kong gawa ng DPWH sa ibang lugar, malayo dito. Our people don't deserve that. We have to go all over the country until we reach a point where people in the DPWH take it upon themselves to do. Sino po ang may gawa ng mga kamura-mura at pinagmumura niya? Sino po may gawa? Taong bayan po ba, mga kababayan? O sila rin na nasa gobyerno ng binagoong Pilipinas? Katulad po nito, sino po may trabaho nito na ipinagmamalaki po? 1 billion ang ginawa po sa EDSA. Sino po ang dapat murahin dito? Hindi po ba kamura-mura talaga yung nasa gobyerno? Kababayad lang ng 1 bilyong piso, sira agad sa ulan. Napamura na lang sa galit si DPWH Secretary Vince Dizon nang makitang may mga butas agad ang kakaka-inspection lamang na EDSA busway. Yan ang agenda report ni Mike Carazon. Nabutas agad ang ilang bahagi ng kagagawa lang na EDSA busway, bunsod ng maghapong pag-ulan. Naman ba nangyari nito kabago-bago? Bakit ang kagad na? Napamura na lang si DPWH Secretary Vince Dizon nang makita na palyado agad ang mahigit 1 bilyong kaka-inspeksyon niya lang na EDSA rehabilitation. So ang nangyayari, since lowest point to ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, ayun, lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Wala kasi tayong drainage dito Paliwanag ni Dizon, walang drainage sa daanan, kaya pumalya. Dahil sa mga Sinisipa po yung drainage, sinisipa po yung tubig, yung baha, kaya nasira po yung espalto. Pero yung espalto po na nilagay niya ron, ayon po sa kanya, ganito po katibay yung espalto na yan. Ibang klase itong taong ito.
Gusto kong How can you assure us that yung gagawin pong rehabilitation sa EDSA will last us a long time at hindi po after 1 year or 1.5 years ay butas-butas na Ganda naman pong ito? tanong yan. No, unang-una, ang ginagamit nating asfalto ngayon at itong pagre-reblock natin, no, talagang piling-pili. Ibig sabihin, nung una kasi ang plano, Pinky, talagang babakbakin yung buong EDSA mula Rojas Boulevard hanggang Monumento. Yan tinanggihan ng Pangulo yan. Sabi niya, find a better way para hindi naman mahirapan ng mga kababayan natin and find better technologies that other countries are using already. So, yan ang pinigit natin gawin. No? Talagang yung mga engineers natin naganap ng bagong paraan at ito na yon, no? Yung bagong paraan, gumagamit tayo ng mas matibay na asfalto na ginagamit lang sa Pilipinas ngayon sa ating mga expressway, sa mga sa NLEX, SLEX, Skyway, SCTEX, etc. at sa mga runway sa mga airport. Ayan. First time Nakita niyo po mga tambay, first time daw po yan na ginamit sa Pilipinas. Dahil sa napakatibay, ginagamit sa runway, sa expressway, sa north and south, mga kababayan, at yan din po ang inilagay sa EDSA. Napakatibay ayon sa kanya. Pero nung ininspeksyon niya, wala pa pong 1 taon, 6 na buwan pa lang, mga kababayan, bakbak na. Nasaan na po yung sinasabi niyang first time na ginawa at ginamit sa Pilipinas ng ubod ng tibay. Ibinalik tanaw lang po natin dahil sa kanya rin po mismo galing yung mga sinasabi niyang ubod ng galing at ubod ng tibay sa mga proyekto ngayon ng pamahalaan. Kaya nga mga kababayan, niluloko na lang po tayo di umano ni Vince Dizon sa mga kapalpakan at pera na ubod ng laki na nasasayang dahil nasisira. Wala pang 1 taon, ang mga proyekto nila ay para pong nawawalang parang bula. Pero bilyonis po ang ipinopondo ng taong bayan at umuutang pa sila. Tapos dadaanin lang po tayo sa mura. Mumurahin po ng mumurahin pag nakita niyang palpak ang proyekto nila. Pero sila po ang nasa gobyerno. Ganyan po katindi itong mga tao na ito. Dadaanin ka lang po sa mura. Magmumura ng magmumura. Pero ang pera ng taong bayan ang nalulustay at nananakaw. Kung yung sanang pagmumura nitong tao na ito na si Vince Dizon at ng kanyang amo, yung pagmumura sana nila sa ginawa pong kawalangyaan ng nasa gobyerno na dapat ay panagutin. Imbis na nagmumura ka, tinuturo mo at pinapangalanan mo yung mga walangya na nagtarantado at minumura mo ng mga politiko sa mga probinsya, sa mga distrito, sa buong bansa. Sila sana ang direkta mong pinagmumura. Hindi po yung mga proyektong nasisira. Kaya nasira yan dahil merong gumawa dyan ng kapalpakan na mga unang-una. Hindi lang naman po ang mga contractors. Dahil ang contractors, mga kababayan, kung walang nagpapatakbo dyan at nagmamando, lalong-lalo po sa partihan ng komisyon, hindi po magiging mahina at low standard ang mga proyekto at karamihan pa dahil sa kaswapangan sa pera, ghost project pa nila para makuha nila ng buo ang proyekto. Hindi po ba? Kaya ito pong ginagawa na ito, ano na lang po ito, mga kababayan? Parang style, ini-style lang nga po. Style na lang nila to para makalusot. Gumagawa na lang po sila ng alibay, mga kababayan, na kunwari ay naggagalit-galitan. Galit! At sasabihin pa sa atin na, pwede nyo kami murahin. Murahin nyo kami sa YouTube. Mga kababayan, talagang kamura-mura. Kahit hindi sa YouTube, kahit makita mo ng harapan, ay pwede mo na nga murahin sa mga pinaggagawa nila dahil sa napakalaking pera ng taong bayan ang nasayang at nakulimbat di umano at napaghati-hatian di umano ang napakalaking porsyento ng pera ng taong bayan dahil sa pinaggagawa po nila na kawalanghyan dahil sa kasakiman sa pera ng taong bayan.
Hindi po ba? Tapos dadaanin na lang tayo. Murahin nyo kami. Dahil ang pinagagawa, nakita niya, parang concern pa siya. Concern pa siya sa pinupuntahan niya na ang taong bayan ay nilulubog sa problema at kahirapan, lalong-lalo po. Pati pa ang ating kabuhayan ay nilulubog ng baha at doon tayo lalong naghihirap dahil ang ating kinabukasan o kinabubuhay ay nasisira pa ng kawalangyaan ng mga programa nilang flood control. Hindi po ba? Samantalang itong mga taong ito, mga kababayan, ang lagi lang sasabihin, pananagutin, ipakukulong sa salita. Yung amo, pakukulong. Lahat pakukulong. Meron pang magpapasko ng napakarami sa kulungan. Samantalang itong bago niya sekretary, mumurahin naman ang mumurahin. Ubod ng dami ng pagmumura. Talagang mag-amo. Humahanap ng lusot para sabihin na sila'y galit. Galit na galit. Pero sila ang nasa posisyon at sila ang kumukontrol ng sitwasyon. Lalong-lalo ng Malacanang. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang isang sekretary na akala mo mga kababayan na ang pera ng taong bayan ay makakalimutan natin sa pagmumura. Akala po nila mga kababayan na porkit mumurahin natin sila ng harap-harapan ay mawawala na po at hindi na sila pananagutin sa malawakang korupsyon na ginawa nila. Di umano. Akala po nila hanggang mura na lang. Pag minura natin ang minura sila, ay absuelto na sila. At pwede na naman sila magnakaw dahil pwede naman silang murahin. Ganon po ba? Katarantaduhan yan. Kaya tayo umaasa ng isang agila na manggagaling sa Mindanao ang maging pangulo ng bansa. Para itong mga tao na ito na gusto daw na sila'y murahin, hindi lang po mura ang dapat na ibigay sa kanila. Ang dapat po sa kanila, pag napatunayan ng mga magnanakaw, makita po natin sa loob ng mga kulungan ang mga hayop na yan. Hindi po ba? Dahil ginawa nilang sindikato ang gobyerno sa korupsyon. Ayon na rin mismo yan sa dating DND Secretary, Department of National Defense, na si Norberto Gonzales. Ginawa nila sindikato sa korupsyon ang bansa. Maraming salamat po mga kababayan at yan po ang Secretary po ng DPWH na si Vince Dizon na tumatanggap na basta raw sa YouTube. YouTube daw po murahin mga kababayan. Huwag lang po sa YouTube. Kahit po saan nyo makita, pagmumurahin nyo. Pagmumurahin nyo at pwede nyo pagsabihan nasaan na ang pera ng taong bayan. Bakit ang pera ng taong bayan ang ginawa nyong kapalit ay baha at lunurin ang taong bayan? Yan ba ang kapalit ng pera ng taong bayan? Lunurin ang taong bayan? Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa mga nagusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo. Thank you po. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA. Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. At Ma'am Elvis Sermani from North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo. At ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kabayan. At samahan po natin ng maraming dasal at panalangin ng tayo po maingatan. Muli po, God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.